Saan ko nga kitchen na dito? Masarap yung kitchen na dito. Masarap ba? Magunak. Sarap yung kitchen. Hapon siya. Hindi. May kinuha lang yung kagabi. Kagabi pa. Dalawang solo. Para pala yan dyan. Nilagyan pa yung ano. Isang man dito yan. Paano ka ba? Nagkaroon ko sa mga hindi. Dito sabi ko nga hindi na pagkain ko. Hindi na kain ko dito. Ito sa kumain. Hindi naman kayo. Kaya mo gawin ka ng pula. Gawin na lang yun. Pinanginan niya ito eh. Sabi may pula pa. Hindi lang mo kay Maxine. Hindi marunong ko magluto. Pinapagawa ito eh. Pero may pula pa rin. Hindi na kasi hirap na. Ulam sa bahay at ito. Ito ni Maxine. Siya nagluto? Malungkot siya ang bata. Ano mo magluto? Sa ina namin sa ulo. Sa tinulungan niya. So yung kinain namin doon ano eh. Parang nagmarami. Sinigang na bangus. Tapos may chicken din. Yung chicken nila. Ito eh. Yung chicken nila. Ano? Malambot. Malambot yung chicken. Yan, nagsasabi ba? Ito, magulo.
Madidilis na. Masyadong kailangan. Inggit. Masyadong Inggit lang kayo. Inggit. Hindi na rin yan. Hindi na rin siya. Maganda yung marami tayo sa ibang kasi mas malaki kasi sa Ayaw mo ng crust? Ito. Ah, pwede mo. Ito ah. Yan. Ham. Ham. Itong lambot lang. Pilos kasi yung Yan lang. ito dahil nung kain na natin ang pagkakita niya. Bulut-bulut. Ano naman ang kay Marcy? Pati ang kanin, masarap ang kanin. Dali mo kay Marcy. Makain na. Hindi na kita magkaon. Masarap. Sarap. Doon kasi yun sa Unitap. Sa may Unitap kasi yun na. Pag ganito kasi tayo. Yung manda lang. Saan dito sa mga Ay, bakit mo ng kanin? Marami sila kanin. Marami silang nilagay.
Live yan. Ikinis ba yun yung sinabi ko sa iyo? Comfort mo. Nabili daw ko. Diwa. Diwa siya lang ko lang. Tungkol na ako sa Lunch. Lunch po. Kita kayo sa iyo. Kayo yan. Hindi ko kayo Hindi ko puti. Nung ano lang, nung naging ano sa politika. Ano dati? Mag-eleksyon na kasi, mag-eleksyon. Malasakit daw, malasakit. Anong pag-asa niya para mananalo ko daw dito? Sara? Yung sa radyo na gano'n. Hindi mo nanalo si Sara? Kahit ni Sara, diretso yan sa, ano, Midoro. Ano pabili sa akin? Hindi ba nalo si Sara? Pabili na ba? Sara? Dahil yan. Si? Delikado. Delikado si Amy. Siguro parang ano siya, nananalo siya. Yung siya, malasakit na gugulo na rin niya daw. Delikado si Amy. Kasi si Amy, nasa ano siya eh, nasa bottom, nasa ibaba siya. Mga kasama siya doon sa tatlo na nasa ibaba na pumasok. Yung mga ganun kasi, pwedeng malaglag yun eh. Malaglag sa Magic 12, pwedeng malaglag yun. Tapos, ambot sa imudong. Alam mo, Ambot sa imudong. Lus-lus ni mudong. Nanonood. Ambot sa imudong pagpuyo. Baka uli ko sa Davao dong. Muadto ko dito sa ila Duterte. Niya, inunato na. Oy, ikaw Duterte. Pagkatulog na lang. Ha? Ay na pag-apil-apil sa politika. Kay tiguang ka na. ganun siya. Lus-lus ninyo, oy. Ayaw kong ilara. Ayaw kong ilara. Mindanao ini. Mindanao. Dili na mo gusto si Duterte. Uy, Mindanao ni. Dili na mo gusto ang killer. Killer o niya. Manyak. Killer manyak. Duterte. Killer manyak pa. Killer manyak.
Ayaw kong ilara. Kamu Duterte. Kami dili. Wa mi ganahi. Wa mi ganahi kay Duterte. Ikaw dong. Ikaw mamurikat ka dong. Duterte. Oh. Dakpon na siya sa ICC. Ha? Ang ICC mo ang hinadire sa Pilipinas. Dakpon na siya. Dakpon. Paghulat lang mo kay mo ano din ang ICC. Sure na paghulat lang. Gusto mo ako? Wala ako sa baluturan niya. Kaya hindi sa muna naman. Marcian. Masok lang. Okay na ulit yan. Kahit pag kumakain kami pag yung nasa labas kami, bilis ko talaga mabusog. Hindi talaga ako makakain ng marami. Pabilis lang mabusog. Pagkain, hindi lang. Hello sa mga solid PBBM. Support tayo. PBBM Marcos. Ang mabuting Marcos. Huwag tayo sa masamang Marcos, doon lang sa mabuti. Alam niyo naman, yung masamang Marcos dyan, yung si Amy Duterte. Ay, salamat po sa gift. Marami pong salamat sa gift. Sana hindi na siya mapalitan. Sana mabago ang constitution na merong re-election para ma-re-elect ulit. Diba? Lalo na ngayon, mga kababayan, di ba? Di ba inuna niya yung mga magsasaka eh. O, halos lahat ng mga magsasaka natin ngayon, di ba? Halos lahat ng magsasaka natin ngayon. Yung mga lupa nila sa kanila na, meron na silang mga titulo. Pagkatapos, bukod sa may titulo na sila, di kanila na yung mga lupa. Ano pa yung binura lahat ng kanilang mga utang. So wala na silang mga utang. Diba? Lahat ng magsasaka. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Lahat ng mga magsasaka. Tapos yung mga walang lupa, binigyan. O kaya, darating talaga yung araw na talagang yung bigas natin, magmumura. Diba? Magmumura talaga. Pero kung, syempre, hindi man magiging 20 pesos. Kasi sa totoo lang, magpunta kayo sa Amerika, sa ibang mga bansa, ang dami nga nagre-reklamo na halos hindi na nga daw sila doon na makakain kapag isa lang ang trabaho mo. Kaya sa ibang bansa, kailangan marami kang trabaho. Pero dito, kahit standby, kumakain standby dito, di ba? Hindi lang 3 beses isang araw, 6 na beses pa sa isang araw, kumakain mga standby. Meron pang pagbisyo. Pagkatapos magre-reklamo pa sa gobyerno, may ayuda pa yan, magre-reklamo pa sa gobyerno, di ba? Ganyan. Antay lang sa bigay. Pagdating sa PhilHealth, biro mo, ang ganda ng ginawa ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Biruin nyo, libre na yung mga sa doktor. Professional fee ng doktor. Libre. Tapos, dilibre na rin yung mga wheelchair, eyeglasses, basta yung mga sasagutin pustiso, sasagutin na ng PhilHealth. Hindi ba kayo updated? Ngayon, kahit yung may mga cancer, kung dati nasa 70,000 lang ang coverage, ngayon, ginawang 2 milyon. Saan ka nakakita nun? Ngayon lang yan, sa panahon lang yan, ni President Marcos Jr. Pagkatapos, nagpapagawa ng Philippine Cancer Center.
20-story building. Nagpapagawa pa ng another heart center, kidney center, lung center, children's hospital sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas. Saan ka nakakita ng ganyan? Nagawa ba ni Duterte yan? Hindi yan nagawa ni Duterte. O, saan pa kayo? Diba? Si Duterte nag-focus sa kill, war on drugs, kill, pati yung mga tao na wala namang kinalaman, mayroon pang mga buntis, mayroon pang mga matanda, may mga bata, tsugi. O, kaya, hindi na tayo babalik sa ganyan. Ayaw ng mga Pilipino na para tayong nasa dark ages na kung saan, kung ang leader, kung gusto mong ipatsugi, o ipapatsugi, ipapatumba, hindi na tayo babalik sa ganyan dahil ang mga Pilipino ayaw na ng ganyan. Diba? Nasa generation na tayo ng kailangan ng human rights, di ba? Bawat tao mayroong karapatan. Kahit yung pinakamasamang tao, may karapatan yan. Idaan mo sa due process. Bakit mo kikiltirin yung buhay? Eh, di ba sa panahon ni Duterte, yung 3 drug lord nasa prison. Pagkatapos anong ginawa niya? Nakakulong na nga, pinatsugi pa niya sa prison. Nakakulong na nga, pinatsugi pa niya doon. O ano ngayon, hindi iniimbestigahan. Nalaman na yun ang pinagawa niya. Nakakulong na nga yung mga tao, pinatsugi pa niya. Eh kung gusto talaga niya magtsugi ng tao, bakit hindi na lang niya sabihin sa Kongreso, oy, magpasa kayo ng bill na CD electrica, lethal injection. Basta, gano'n, para lang sa gano'n yung maipasa yung batas na death penalty. O, para at least, kahit gusto niyang ipapatay yung mga tao, gawin niyang legal. Hindi yung basta ipapatsugi na lang niya. Ano siya? Diyos ba siya? Diyos siya? Diyos? Diyos lang ang pwedeng kumitin o kumuha ng buhay natin. Hindi siya Diyos. Oo. Kumakain ako, kumakain. Duterte nyo, binumura ang Diyos. Ano sabi ni Duterte? Stupido yung Diyos. Stupid God yan. Gagawa siya ng tao. Maayos pagkatapos, ganyan ang gagawin niya. O, stupido talaga yung Diyos na yan. Pati Diyos, binumura. Pati yung Papa, binumura. Kasi, yung Duterte nyo, yung presidente nyo, bangag, adik ang presidente nyo. Wala sa katinuan, adik ang presidente nyo, Duterte, bangag. Si PBBM, nakadalawang drug test na. Panay kayo pa sabi, bangag magpa-drug test, hello, yung nag-aakusa ng isang drug test, wala. Nung Pangulo siya ng Pilipinas, sinasabihan siya palagi ng oposisyon magpa-drug test, never siya nagpa-drug test. Si PBBM nagpa-drug test at mismo ang sabi ng St. Luke's, legit ang drug test ni PBBM, St. Luke's at PNP. At wala ang pangalan niya sa PDEA leaks. Pero si Duterte nyo, hindi nagpapadrug test. Pero ang daming lumalabas na si Duterte sangkot sa droga, protector pa. Tapos inamin pa niya na siya ay addict sa fentanyl at nagmamarihuana pa. Sa loob pa ng Malacanang nagmamarihuana. Ano yun? Ginawang pot session, nagpa-pot session sa loob ng Malacanang. Grabe, sobrang binaboy ang Malacanang Grabe ang ginawa ni Duterte. Kaya, mulat na yung taong bayan. Wala na, yung Sara nyo, hindi naman nanalo. Kasi, kaya lang sila gusto magpolitika para makakuha sila ng maraming pera, confidential funds. Biruin nyo nung si Sara naging mayor ng Davao. Siyempre, itong mayor siya ng Davao, si Sara, ang Pangulo, si Duterte. Tignan nyo ang listahan ng confidential funds ng lahat ng mga mayor. Si Sara, ang laki-laki ng confidential funds. Tinalo pa niya ang Maynila, tinalo pa ang Quezon City, ang Makati, ang lahat. Si Sara, sa Davao siya may pinakamalaking confidential funds. Milya-milya ang layo ng confidential funds niya. Samantalang yung mga mayor dito sa Quezon City, Manila, lahat na, kita nyo
mas malalaki ang kita ng Makati, ng Quezon City, ng Manila kaysa sa Davao. Pero ang liit-liit ng confidential funds, si Sara ang laki-laki. Kasi nga, yung tatay niyang Pangulo, pinalabon. Pinalabon si Sara, di ba? O, ihatag tanan kay Sara, tanang confidential funds kay Sara, ihatag tanan, pinalabon. Dili ra na, ha? Si Pulong, gipalabon po si Pulong sa iyang amahan, gihatagan sa 51 billion. Kunya karon naunsa man ang Davao City. Oh. Nagulan, typhoon, unya naunsa man, nagbaha. 51 billion ang gihatag kay Pulong Duterte, 51 billion. Pero nganong nagbaha man sa Davao City? Oh. Kana isa na question na kuan na kinahanglan na sagutin na ni Pulong. 51 billion, asa ni gibutam ang 51 billion? Kadako kaayo sa 51 billion. Davao City ra na, ha? 51 billion. Unya nanong nagbaha man sa Davao? Oh. Ang iyang balay, nakadako kaayo mga mansion, kadako kaayo sa balay ni Pulong. Tingali na gidutang ang 51 billion. Oy, ayaw ninyo ilara ang mga maka-BBM, ayaw ninyo ilara kay dili mi mailad, oy. Dili mi mailad. Pero kasi may didishit kasi, oh. May didishit kasi, oh, didishit. Hindi ka ng plastic yan, pasok yun. Ikaw ang bobo. Kasi, alam mo na nga na killer, oh, idol mo pa. Alam mo na nga na manyakis, idol mo pa. Alam mo na nga na kurap, magnanakaw, idol mo pa. Ikaw ang bobo. Diba? Tama tong chicken ko. Hindi ka ng ano? Ayan, Si Mama. Plastic. Ito na lang ang sabi ko, take out. Plastic. Plastic. Gimuwi pa. Take out. Hindi na ako ng plastic para lalayan. Hindi plastic sabi mo, pwede mo pangilang ilagay ng take out. Hindi ko sabi plastic. Sila na sa Iwanan ko muna to. Oo, ito mo kaya. Yung didishit dyan, bobo. Naniyak. Tingil ako ng pang-take out, ha. Yung mga didishit dyan, bobo. Take out mo na yan. Sandali, yung nila akong pang-take out. Basta yung mga didishit dyan, bobo. O, nasa na yung didishit dyan, mga didishit, bobo. Ganda naman kami yung Magsasharon ako, magsasharon. Kasi may natira, magsasharon ako. Hindi babae yung lalaki. Sharon. Sabihan mo sa alis na ako kasi sabi ng mga kasamahan ko, hindi daw kayo papakulan. Mas lalo pa na kayo masaya. Yung ganito yung story nila. Okay. Opo, para ma-re-elect si BBM, no? Dapat ma-re-elect si BBM tapos siya uli ang presidente, di ba? Yung si Saramaw, hindi na yan makakaupo kasi bugok. Ang daming tanong sa kanya. Sasabihin, pinupolitika. Legit na tanong, sasabihin, pinupolitika. Bugok. Hindi makasagot. Kaya pala hindi nakikipag-debate panahon ng eleksyon. Ayaw umattend ng debate. Kaya naman pala kasi wala naman pala, hindi man pala siya marunong makipag-debate. Ang alam lang niya, press conference siya lang mag-isa. Siyempre, kwento niya yun, siya ang bida yun, di ba? Siya ang bida. Kwento niya yun eh. Bugok.
Diba? So, pagkatapos yung mga didisit dito, sasabihin, bobo daw ako. Kayo ang bobo. Pati yung Sara nyo, bobo. Diba? Hindi ako. Ayaw sumagot. Dami-daming tanong sa kanya, ayaw sumagot. Pagkatapos, magpapapress ko. Oh, hindi siya ang bobo. Kayo mga bobo. Kasi kahit alam nyo na ang daming kalokohan, sige pa rin kayo. Diba? Puti nga, sabi ng isang leadership, mag-aral ka mang hoy. Tapos ako mag-aral, alam mo ba, tumigil lang ako sa pagka-teacher ko, tumigil na ako, dati nagtuturo ako, 8 years ako nagtuturo sa preschool, at nakapagturo din ako, may mga tuturuan ako elementary, pati high school, tapos na ako mag-aral, matanda na ako, malapit na mag-senior, mukha lang siguro akong bata, no, hindi ako stress katulad nyo, mga stress kayong mga matatanda. Hello, mga baby sheets. Kayo lang naman naantay ko. Ma, yung dala mo, okay lang ba yan? Ako na magdala niyan. Para tayo may dalang labahan. Parang naman kasi ito, hindi ko na ito ko sa'yo. Tingnan mo yan, maganda na ang bibigay ko para dito. Maganda din ako dito. Ano ba plastic daw? Baka po na nakaroon doon, so magiging maganda. Ito kasi di ko gusto pinagito mo rin ng kaya. Pero bilang ikaw bago na maganda. Parang ito lang. Ayaw ka na kayo. Ano, binalang labahin. Mamaya makahitad yan eh. Bye na po sa inyong lahat. Pati bye na rin sa mga DD sheets. Bye mga DD sheets. Bye sa mga maka-BBM. Dahil na rin. Papatayin ko muna. Yun, end.